Apat na panukala ang tinukoy ni Pangulong Bongbong Marcos na maisabatas sana as soon as possible. Ayon sa Malacanang, resulta yan ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC meeting kahapon. Una, ang anti-dynasty bill na layong pigilan ang monopolyo ng political clans sa gobyerno. Sa ngayon, hindi bababa sa 15 panukala kaugnay niyan ang nakahain sa 20th Congress. Matatandaan naman na noong eleksyon 2022 campaign, sinabi ni Pangulong Marcos na ang political dynasties ay not necessarily bad. Wala pang pinal na definition ng political dynasty, pero kabilang sina Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte sa mga pamilyang may sunod-sunod o sabay-sabay na hinawakang elected positions. Ikalawa sa mga ipinaprioritize ng Pangulo ang Independent People's Commission Bill. Layo nitong bigyan ng dagdag na kapangyarihan ang Independent Commission for Infrastructure na mag-iimbestiga sa mga umano'y katiwalian sa mga infrastruktura ng gobyerno. May tig-isang panukalang kaugnay niyan ang nakabinbin sa Kamara at sa Senado. Ikatlong priority bill ng Pangulo ang Party List Reform Act na layong matugunan ang matagal ng isyu sa sistema ng party list sa bansa. Hindi raw kasi kinakatawan ng ilan sa mga ito ang mga totoong marginalized at underrepresented na sektor sa bansa. May isang panukalang ganyan sa Kamara at 3 sa Senado. Panghuli sa priority bills ng Pangulo ang Cadena Act o Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability. Author niyan si Senador Bam Aquino. Kung maisabatas, itataguyod ng Cadena Act ang transparency at accountability sa paghawak sa kaban ng bayan sa pamamagitan ng Digital Budget Portal. Ang LEDAC ay nagsisilbing gabay ng Pangulo at NEDA o ngayon Department of Economy, Planning and Development para sa programa at polisiyang pang-ekonomiya ng bansa. Chairman nito ang Pangulo at kasama sa 11 miyembro ang Vice Presidente.